yung bahay yata ni Pulong. Nakita nyo na yun? Ah, nakita nyo na yung bahay ni Pulong? Sabi nila, di ba? Ang mga Duterte, simple lang ang pamumuhay niyan. Konti lang yung mga ari-arian niyan. Kasi may nakita, may lumabas na video ho, mga kababayan. Ito sabi, parang nakasakay yata sa taxi to. DDS na lang talaga nauuto ng mga Duterte sa simpleng buhay daw nila. Napanood nyo na to, mga kababayan? Grabe. Kung ito talaga ha, yung bahay, mga boss. Sabi ko, di yung pa-picture-picture pala ni dating Pangulong Duterte na walang pambiling cake. Kasi ang ginamit na cake yung tutong, tapos binaliktad, linagyan ng kandila. Hindi pala totoo yun. Yung pa-picture-picture pala na maliit ang bahay. No? Tapos doon siya natutulog under the kulambo. Kung totoo to, hindi pala totoo yung pinapakita nilang ganun. Kumbaga, parang pang-uto nga lang. Tingnan nyo ito, mga kababayan. Ayan, Kanina po mali. Ayan. Doon yung balay ni Pulong. Ayan. Yan daw ang balay ni Pulong. Balay ni Pulong, di makita taas ng pader. Siguro din po, mga kababayan, kung ako magpapatayo ng bahay, tapos ganito, ang topic natin, politika. Siguro ganyang kataas din naman ang ipapatayo kong bakod. Yung talagang hindi kita yung loob. Kita ang balay yun. Pero ito, ang haba. Ano ni siya Ang haba. Ayun medyo maganda. Pero ang haba ayun maganda yung nado sa dulo. Posible naman din, mga kababayan. Tayo naman walang problema sa atin No? Wala naman problema sa atin, mga kababayan. Kung malaki yung bahay nila, kasi posible naman po, mga bossing, may mga negosyo silang pinapatakbo, magaganda, mararangya, ilan yung negosyo nila? Di ba? Wala. Kaya lang, yung palabasin pa sa atin na, naku, wala, mga simpleng tao lang kami. Wala kaming pera. Parang upang-utuan na nga ho yun, mga bossing. Tuloy natin. Ang haba hindi pa tapos. Ang haba nga Parang isang buong bloke yun, mga bossing No? Eto daw yan Ayan. Grabe. Ang laki. So, ibig sabihin, simula dito, yung binaybay nung taxi pa ganyan. Mukhang ito nga, di ba? Mga kababayan, ayan. Puro, ano tawag yan? Panay po, bakod. Bakod. Hanggang sa dumating dito, ito yung nakita natin na bahay nung in-stop natin. Tapos, panibago, ito pa yung kasunod Tapos, parang rancho na to Grabe mga kababayan. Ang laki. No? Mukhang lumaki din sa farm si Pulong. May paikot pang gano'n, Grabe. Sabi ni Rego Adventure, malaki pa sa bahay ni Atong Ang sa Ayala, Alabang. Siguro yung bahay ni Atong Ang, merong mga dito, dyan. Kung kunyari kay Atong Ang to, may mga triangle dyan yan. Madaming triangle dyan. Alam niyo po ba kung ano yung triangle na sinasabi ko? Yung kulungan ng manok, yung nakaganon, Mahilig sa sabong yung si Pulong Oo, mayaman. Kaya dapat hindi na nila pinapalabas yung mahirap kami, hindi na nila pinapakita yung kesyo ang dating Pangulong Duterte magbe-birthday, wala man lang kahanda-handa kundi yung tutong tapos nilagyan ng kandila. Wala na pong maniniwala, mga kababayan. Lalo po at nakikita ito sa kakatanggi nila mga bossing, ang nangyayari naiisip ng sambayan ng Pilipino na bakit tinatanggi nila yung yaman nila? Bakit tinatanggi nila yung mga bahay, etc. nila kung madami silang ganyan? Ayaw ba nilang ipakita sa taong bayan? Dahil baka isipin, galing sa pera ng taong bayan?
No? Kung ako, kunyari hindi naman siguro, malabo naman ako tumakbo ng congressman. No? Kung ako mga kababayan, congressman ako, tapos, kunyari, nanalo ko. 'Di ba, nanalo ko. Papakita ko lahat kung ano yung ari-arian ko dahil alam naman po ng taong bayan, may negosyo, si Mark, may negosyong gym yan sa Cayman Islands. Dollar, doon pa lang, dollar na. Tapos, nagbablog pa yan. Tapos, ganito pa, may iba pang negosyo. Okay lang. No? Kapag naman ikaw madaming pera, hindi ho ako sila. Hindi naman iisipin ng taong bayan na galing sa ano yan. Galing sa kaban ng bayan. Lalo't na't merong mga patunay na kayo ay may negosyo. Di ba? Paano hindi kanila? Kaya ayaw nilang expose. Sabi ni Jorge Edralin. Sabi ni Rego, at naniniwala ako na hindi lang isang bahay yan. Baka marami silang property na ganyan. Nung isang beses nga may nagsabi, Mark, yung pinapakitang bahay ni Digong kapag ka naglilitrato siya, nagpipicture siya, kapraso lang. Sa likod nun, napakalaki din. Ibig sabihin, pang front lang ho. Mga bossing, sabi ni Jesus, Bukaya, hindi boss, mahirap sila. Mahirap silang kalabanin. Yan ang tama. Yan ang totoo ho. Ano? Jorge Edralin, look, Manny Pacquiao, galing sa hirap ng pagbaboxing. Yung yaman, kaya flaunt nila. Buting tingero, Jello. Siyempre, sobrang daming pera at ari-arian. Baka nga yung tanggap nilang kickback at suhol pinapadaan at pinapatago sa KOJC. Meron din pong nag-iisip ng ganyan, no? Meron pong mga Pilipino, iniisip nila, no? Yung sabi nung iba, yung mga kickback daw ni Digong, sa KOJC pinapasok kasi kumbaga magiging legal na pera daw po. Sabi lang ng iba, hindi natin alam kung totoo yun. No, at hindi natin kino-confirm kung totoo yun. Pero kayo na po, bahala kung ano isipin nyo. Rose Cran Village, mula dito sa Northwalk, California. Shoutout sa iyo dyan, Mark. Salamat po. Shoutout din po. Bilib naman din ako sa mga Duterte. 6 years pa lang sa pagka-presidente, father nila, biglang yaman. Matagal naman silang nanunungkulan niya bilang mayor Matagal na nilang hawak yung Davao Ngunit subalit datapwat, baka sa 2025 election, nanganganib na mawala sa kanila ang Davao o nanganganib na hindi na nila maging balwarte ang Davao. Bakit? Tatapik natin yan sa mga susunod po na mga vlog natin, mga kababayan. Sabi ni Angela Hero, present na ako. Possible kasi sa KOJC, walang tax, sabi ni Lani